Honda Motorcycle Philippines, yan po ang leading brand na motorsiklo sa atin sa Pilipinas, number 1. Siyempre, meron silang mga bagong model update, especially itong bagong Honda PCX 160. And yan nga po ay available sa ibang bansa sa Southeast Asia, Indonesia, Thailand. Yan na po ay nilaunch na rin sa kanila. At ngayon mga idol, ano kaya ang magiging reaction ng Honda Philippines? Dahil ngayon ay meron na ring new Yamaha and MaxTech Max. Kaya mga idol, pagdating sa Maxi Style, napakatindi ng competition. Ang PCX 160 ABS ay may price na 149,900 at CBS naman 131,900. At with the launching of Yamaha and MaxTech Max, maybe we can see another launching or bagong model sa Honda Philippines. Gaya nitong bagong Honda Road Sync model nila. Yan nga po yung updated model kung saan maraming improvement din ang ginawa ng Honda motorcycle dyan. And let's take a look sa lahat ng mga specs and feature ng bagong PCX 160 Road Sync version. At ihimayin natin dahil i-compare natin yan sa bagong Yamaha and MaxTech Max. Siyempre mga idol, meron pong naging vlog dito kung saan kinumpare at nagkaroon ng test ride at naging panalo lagi ang Honda Road Sync. Bakit kaya mas malakas at mas mabilis ang bagong Honda Road Sync? Tignan natin yung kanilang mga specs at makikita natin ang kanilang dahilan mga idol. Siyempre itong bagong Honda Road Sync ay may bago na ring new headlight design. Mas bold siya, mas malaking tignan at mas aggressive ang itsura nito. Plus B-shape yung kanyang pinaka-LED or daytime running light. Mga idols, yung kanyang likuran din ay bagong design din yung ating taillight at LED po lahat ng ginamit dyan. Plus, ang new feature nito, ang Honda Road Sync version kung saan meron tayong smartphone connectivity. Meron tayong calls or messaging, makukuha na natin at malalaman natin kagad with that new smartphone connection. Siyempre, nandito pa rin yung mga features na iba pa gaya ng HSTC or Honda Selectable Torque Control. Safety features yan pag tayo dumadaan sa isang basang daan or corner. Yan po, pag nag-overspin yung gulong natin, yung sensor niya ay mag-activate para i-stop or pigilan yung overspin. Mga meron din tayong bagong function switch at mas easy na gamitin to ngayon. Yung kanyang switches and buttons, mga idol. Plus, bago na rin yung ating display, 5-inch TFT na yan, mga idol. High-tech, at very informative at visible yung information. Siyempre, nandiyan pa rin po ang pinaka-stopping power nito with anti-lock braking system. Single channel lamang yan. Ibig sabihin, yung ating pinaka-front lang ang merong ABS. Ang rear naman naka-disc brake din pero walang ABS. And yung ating pinaka-bago din na suspension sa rear kung saan naka-subtank na rin ito. At yan po ay Showa brand. Ang kagandahan din sa ating PCX, ang laki ng compartment. 30 liters po ang kanyang luggage compartment. Marami tayong madadalang personal belongings natin at malaking convenient para sa atin yan, lalo kung marami tayong dalang gamit. Siyempre, meron din tayong bagong USB Type-C charger para sa ating smartphone. Hindi na tayo malolobat. Kagandahan din dito sa ating PCX, ang kanyang fuel tank capacity ay 8.1 liter at ang kanyang average fuel consumption 45 km per liter. Well, sa kanyang engine type, 156.9cc ang displacement. Yan po ay liquid cooled 4 valves CVT transmission with max power 15.8 HP at max torque 14.7 Newton meters mga idol. Sa performance talagang lamang po ang PCX 160 ng kanyang max power at max torque versus sa ating Yamaha NMAX mga idol. Kaya yan po malaking bagay yan. Ang NMAX po ay meron lamang max power na 15.2 HP at max torque 14.2 Newton meters. So doon pa lang makikita na natin bakit po mas malakas at mas mabilis sa dulo ang bagong PCX. Isa pa dyan, ang total weight po ng PCX 160 ay 133 kilograms versus sa Yamaha NMAX Tech Max na meron namang total weight na 135 kilograms. So mas mabigat po si NMAX. Power to weight ratio, yung 2 kilograms na yan, malaking bagay din yan. Bakit po mas lamang ang PCX 160 mga idol? Kaya yan po yung mga dapat nating tignan para sa ating competition for the specs, yung kanilang performance para sa ating PCX 160 at NMAX Tech Max mga idol. So nagkaroon po ng competition yan kung saan nagkaroon ng parang drag race at pinakita nila yung parehong stock na model. Ang PCX po ay nanalo ng ilang beses
So meaning, dahil na rin sa malakas na makina ng bagong PCX at mas malakas na torque, yan po ang dahilan bakit po sila nananalo. Siyempre, nakatulong din dyan na mas magaan po ang bagong PCX 160, 133 kilograms. Mga idols, pagdating naman po sa fuel at capacity at saka sa consumption, lamang din po ang PCX 160. Ang PCX po ay may total na fuel tank 8.1 liters. Ang NMAX naman ay may total na 7.1 liters. 1 liter po yung kanilang difference. Pagdating naman sa consumption, mas matipid din po ang PCX with 45 km per liter at ang NMAX TechMax naman ay 42 km per liter. Kaya nga mga idols, maraming po nagtatanong sa akin bakit daw mas malakas at mas mabilis ang PCX 160 versus sa NMAX TechMax kung saan meron na siyang turbo version at kahit po ako'y nasupresa dahil sa naging performance. Pero nakita ko nga dyan yung power to weight ratio at mas malaking displacement din ng engine. Dahil total ng ating PCX 160 ay 157, ang bago namang NMAX ay 155 lamang. So 2cc pa rin yun. At syempre dahil sa kanyang max power na 15.8, sa NMAX naman 15.2. So 0.6 HP pa rin yun. Kaya sa dulo talaga nagkakatalo Doon sila nagkatalo sa dulo. Sa torque, dahil meron nga itong turbo, so hindi sila masyadong dikit na dikit lamang sila. Pero pagdating sa dulo, makikita mo kung bakit talagang humataw si PCX 160. Of course, nakatulong din dyan yung bigat ng motor. 133 kilograms versus 135 kilograms. Yung 2 kilo, malaking bagay yan para sa isang karera. Mga idols, yan po ang ating feature para sa inyo. Sana nagustuhan nyo ang ating comparison at bakit po natin ginawa to dahil gusto ko pong sagutin yung mga nagtatanong sa atin. Ang dami po kasi nag-PPM bakit mas malakas, mas mabilis ang PCX 160 versus sa bagong Yamaha NMAX TechMax. Yan lang po yung may personal view. Pwede pong mali ako, pwedeng tama kayo. Pero para sa akin, yan lang po yung nakita ko dahil yan po yung talaga yung specs niya. And pagdating naman sa looks, mga idol, siyempre magkakaiba po tayo ng taste. Pwedeng mas maganda sa akin ang tingin ko kay NMAX versus sa PCX. So mas kursunado akong bilhin si NMAX. Depende po yan sa inyong tingin. Kayo po ang tumitingin sa inyong gusto. So hindi po natin pwedeng pagpilitan na mas gusto natin si NMAX or mas gusto natin si PCX. Depende na po sa inyong taste, mga idol. Yan po ang ating feature para sa inyo. Mag-leave po kayo ng comment sa ating video. Gusto ko pong malaman yung reaction nyo dito. Bakit po ba talaga mas mabilis sa dulo si PCX 160? O bakit kahit may turbo na si NMAX ay hindi pa rin siya nanalo versus sa PCX road sync version? Mga idol, yun ang ating naging vlog sa inyo. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at i-follow ako sa ating Facebook page dahil once na may final update na kung ilalabas na po ang bagong PCX 160 road sync, babalita ko sa inyo kaagad dyan, mga idol. Kaya ride safe po sa inyo at ingat po, mga idol.